So what's up mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas? Nandito tayo magbabalik. Wala nang intro-intro pa. Titirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Bago pala, subscribe natin si Joey. Joey Boxing World. No? Joey Boxing World. So, courtesy sa mga videos niya at bigyan natin reaction tong bago niyang videos. So mga tol, matapos nga po tanggihan ng kapatid at head coach ni General Casimero na si Jason Casimero ang alok ni Sean Gibbons na ikakasa umano ni Gibbons ang laban ng Casimero versus Inoue kung babalik daw si Casimero sa MP promotion. Isang tawag lang umano ni Casimero kay Gibbons, pag-uusapan daw nila ang labang kay Inoue. So tinanggihan nga po ni Jason Casimero ang alok ni Sean Gibbons noong mag-live ito sa channel ng Quadro Alas It's My Boy. Banat nga po ni Jason Casimero mga tol, nakaamoy lang umano ng So sa video na to is talagang narinig naman natin o napanood natin, talagang si Sean Gibbons is gustong pabalikin si General Casimero sa MP promotion, no? Dahil alam na natin kung bakit. Dahil alam natin na si Quadro Alas lang talaga yung makakatalo kay Naoya Inoue. Kita naman ni Sean Gibbons eh. Malaking kawalan si General Casimero sa MP promotion nung umalis siya. Dahil kung hindi umalis yan doon, panigurado matagal na silang naglaban ni Naoya Inoue. Kaso nga lang, syempre maliit. Yun nga yung sinasabi nila, maliit lang yung makukuha ni General Casimero. Kahit big fight pa yan, ano pa yan, super omega fight pa yan, is talagang maliit lang talaga yung nakukuha ni General Casimero. Kaya nagdesisyon sila na umalis yung magkapatid, no? So, ayun. malaking pera si Sean Gibbons at para sabihin nang dahil sa kanila kaya daw matutuloy ang laban ng Casimero versus Inoue. Banat ni Jason, malayo pa daw. Alam na daw nila na maglalaban na si Casimero at Inoue. Matagal na daw sinabi sa kanila ng promoter nila kung kailan at kung saan gaganapin ang laban ni Inoue versus Casimero. Basta ang kabilin-bilinan lang umano ng promoter nila. Wag lang daw magpapatalo sa laban. Birada pa ni Jason, sinasabi pa daw nila bago ang laban ni Tapales kay Inoue. Very professional daw ang nakapaligid kay Tapales. Ano daw ang nangyayari ngayon? Talo daw si Tapales kay Inoue. Pinapakita pa daw nila ang kondisyon nila, pero talo pa din. Pinapakita din daw ang pagmimits nila na mabilis. Oo, mabilis daw, pero wala daw lakas at walang kaimpak-impak ang suntok. Kitang-kita naman daw sa video mga tol na parang pitik lang daw ang suntok ni Tapales. Totoo naman talaga. Doon sa mga pinapakita ang mga meets nila at saka sa mga sparring nila is talagang may mga mabilis na galaw, no? So pero ang sinasabi kasi ni Jason Casimero dito is mabilis nga pero walang dating, walang impact yung suntok. Kumbaga sa Bisaya kasi binisaya niya witik daw. Kumbaga pinitik lang na wala namang impact, no? So kaya nung nangyari sa laban, susuntok si Tapales isa, yung kay Naoya Inoue naman 3 beses, tapos malalakas, talagang hahambalusin ka ng nako na parang pinokpok ka ng maso. Sa mga nagsasabi naman daw na mahina daw si Quadro Alas sa huling labang kay Uguni sa Japan, doon daw sila mag-isip bakit mahina daw ang pinakita ng utol niya. Pag pinatay daw kasi ni Quadro Alas itong si Uguni, lalaban daw ba si Inoue sa utol niya? Kung malakas din daw si Tapales, lalaban daw ba si Inoue kay Tapales? Kaya lang daw Doon naman sa laban ni Uguni at saka ni Casimero, di natin alam kung talagang totoo ba nila na diskarte nila yon, teknik nila yon na para mapasakay si Naoya Inoue. Dahil siyempre matagal na silang may unfinished business sila eh, na dapat dati pa nagkakalaban na yung dalawa, kaso hindi natuloy-tuloy gawa ng ayaw lumaban ni Naoya Inoue dahil alam nga niya na malakas si Casimero eh. Alam niya na si Casimero lang talaga yung makakatalo sa kanya, kaya ganun na yung pamatay suntok ni Casimero na talagang pag
suntok eh, talagang wala nang bukas ba? Talagang wala na. Diretso na, talagang bugbugan na agad, di ba? Ganun pag si Casimero, hindi yung didepensa ka, susuntok ka ng isa, tapos bubugbugin ka ng kalaban. Eh si Casimero kasi, pag bumibitaw ng ano yun, talagang solid. Pag tumama naman talaga, eh talagang kita nyo nga yung laban niya kay ano? Ni Tumbwa. O, di ba? Tumba, di ba? Namek yan, di ba? Pinadala pa yun galing sa Namek, planet Namek. Eh, siyempre, immortal. Eh, hindi tinablan, di ba? Ganun kalakas. Nag-super saiyan nga daw eh. Galing planet Namek yung kalaban eh. Laban si Inoue kay Tapales dahil mahina daw si Tapales. Sinasabi nila na very professional yung mga nakapaligid kay Tapales. So ano ngayon? Talo. Pinapakita nila yung kondisyon nila. Talo. Yung mates nila, pinapakita nila mabilis sila. Mabilis nga pero walang ano. Walang ano ah. Walang impact. Ano ba? Yung kusog ba? Walay kusog ba? Pas-pas na. Way impact ba? Walang impact. Mabilis pero walang impact. Kita-kita naman sa mga video na parang ano lang. Parang winitik lang. Walang mabilis pero walang impact. Ayun, sinasabi nilang mahina na si Cuadro-Alas. Bakit kaya mahina? Hindi naman ganun yung galaw ni Cuadro-Alas. Hoy, bakit kaya mahina? Hindi naman ganun yung galaw ni Cuadro-Alas. Pag inoktok mo malibang mo, inoktokin ninyo malibang mo, ano na, bakit ganun? In Tagalog, magano kayo, mag-isip kayo pag tumatay kayo. Tayo is analyze lang natin kasi wala naman tayong experience. Ang experience lang natin sa pagbuboxing is mga ano lang eh, boxing ng kanto eh. Pero habang palagi tayong nanonood ng boxing is nagkakaroon din tayo ng idea tsaka ano na natututo tayo sa mga kung ano yung rules tsaka mga tawag sa boxing pagka lagi tayong nanonood ng boxing, no? Bakit ganon? Yung galaw ni Cuadro-Alas, bakit parang mahina? Hindi nyo natanong yun. Hindi nyo natanong. Pag pinatay ka agad yun or ano, lalaban ba yan si Naoya Inoue? Pag malakas yan si Tapales, lalaban ba yan si Naoya Inoue? Kasi hawak na namin dati yung WBO. Si Naoya Inoue hindi kumasa. Nung nawala na yung WBO, si Inoue biglang kumasa. Palabasin nyo si Tapales na kung malaki. So, totoo naman talaga, no? Yung hawak pa ni General Casimero ang WBO, talagang ilag na ilag si Naoya Inoue. Ilag na ilag doon sa laban nila. Dinadahilan is nagka-pandemic, tapos nagka-injury, tapos yung kay Paul Butler naman is yung nga nagsauna. Maraming ano, tapos nung napunta na kay Butler yung WBO, talagang sinunggaban na agad ni Naoya Inoue dahil siyempre easy fight, easy work, easy money, di ba? Ganun lang yung kadali. Malayo pa daw. Alam na daw nila na maglalaban na si Casimero at Inoue. Matagal Inoue. So tinanggihan nga po ni Jason kasi Ito namang si Sean Gibbons, hindi makamove on na hindi bumabalik si General Casimero sa MP Promotions. Kasi alam naman natin talaga na pera lang talaga yung habol niyan. Kasi alam ni Sean Gibbons na si General Casimero lang talaga yung makakatalo kay Naoya Inoue. Pero habang tumatagal, magkakaedad si General Casimero, parang yun ang inaantay ni Naoya Inoue na patandain muna tong si General Casimero eh. Tapos hindi na magkakapokus sa ensayo. Siyempre, iniingatan din ni Naoya Inoue yung kartada niya na hindi mabahiran yung niya. Hindi mabahiran ng talo. Siyempre, ikaw ba naman wala ka pa talo tapos lalaban ka sa alam mong may tulog ka. So, iiwasan mo talaga hangga't maaari, 'di ba? Nung laban kay Oguni, sabi niya, hindi na daw siya interesado. So, hindi na siya interesado kasi nga
wala daw siyang mapapala. Mahina daw. Oh, daming dahilan. Tapos ngayon, nung makatapos yung laban niya kay Tapales, sinama niya sa 3 pagpipilian niya sa division nila. Pangatlo si Casimero. Pero ang sabi ni Jason Casimero is, pagkatapos ni Luis Neri, is susunod na si General Casimero dyan. Pero bago ang lahat, magkakaroon muna ng fights ito si General Casimero ngayong taon na to. Kaya aabangan natin kung maganda yung ilalabas niya or ilalaro niya para makaharap na talaga niya si Naoya Inoue. So hanggang dito na lang at subscribe natin ang Jawi Boxing World. Shout out sa iyo dyan at sana'y dumami pa yung followers mo. Pero sa amin, siyempre, kung may magpa-follow, okay yan. Mas maganda, di ba? Like, share, and follow. Comment na rin kayo. Comment down below.